Binigyan din ng ilang eksperto sa isang convention sa Colegio de San Juan de Letran ng responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. At yan ang unang balita ni EJ Gomez. Parami ng parami ang mga internet users sa bansa, mapabata man o matanda. Halos lahat may social media accounts. Pero alam nyo ba sa tuwing mag-online, gumagamit din kayo ng Artificial Intelligence o AI? Sabi nga ni Ronald John Espartinez, Associate Creative Director ng Redbin Philippines, sa taunang AdSpeak na ginanap sa Colegio de San Juan de Letran campus kahapon, AI is everywhere. Kunwari gusto mong kumain or mag-coffee shop sa BGC. So, search nila sa TikTok and then mag-generate ng mga result yung TikTok na mga short videos. So, that's AI already. Binigyan kanya ng sagot na hindi mo na kailangan pang umikot ng buong BGC para maghanap ng cafe. Ang AI ay isa raw tool na sa pamamagitan ng mga algorithm at mga data, naglalayon na maging mas matalino, mas mabilis at mas epektibo sa paglutas ng mga problema at pagtugon sa mga pangangailangan ng tao. Gaya na lang ng ChatGPT na madalas na ginagamit ng kabataan ngayon. Ilan pa sa aplikasyon ng AI ang Face ID, social media, automated emails at messages, Google Search, digital voice assistant, smart home devices, self-driving cars, banks automation, at robotics. Marami man itong magandang benepisyo, paalala ng eksperto, laging alalahanin ang tamang paggamit at regulasyon ng AI para mapangalagaan ang ating karapatan at kapakanan. AI is not the enemy. Huwag natin siyang katakutan na mawawalan tayo ng work or huwag natin siyang katakutan na papalitan nila tayo. We have to work with AI so we can use it responsibly. Base sa 2023 data ng grupo ng mga statistics firm, kabilang ang Kepio's analysis at Google's advertising resources, 85.16 million ang total internet users sa Pilipinas o 73.1% ng kabuang populasyon sa bansa. 97.3% daw dyan ay mga kabataang internet users gamit ang kani-kanilang mobile phone sa loob ng average na mahigit 9 na oras kada araw. Ang Letran Institute of Communication may programa na naglalayong ipromote ang kamalayan ng kabataan laban sa fake news, pati na rin sa wastong paggamit ng social media at AI. Sa AdSpeak kahapon, present ang ilang estudyante mula sa ilang universidad sa Metro Manila, Cavite at Bulacan. We aim to promote equal and balanced advertising online, of course, since everyone has been a victim of fake news and fact-checking isn't really something that we do now for most of the time. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.